Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikatlong kabanata ng Juan, si Hesus at si Nicodemo. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Hesus at sinabi, "Rabi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat wala makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Hesus, "Tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." "Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak?" tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Hesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito manggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano po mangyari yun?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Hesus, "Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Baka tandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit, hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo paniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, ganon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos: naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusok naman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Inon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon na bibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual na paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanyang lahat." Sumagot si Juan, "Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo
na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay ay naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal, ay lubos na nagagalak. Kapag narinig niya ang tinig nito, gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patutuo. Ang tumatanggap sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.